kung ano ang kinakabit dyan. Ito HD rin to, high definition. Signal HD. Unahin muna natin dito. Dito inilalagay ang cable wire na galing sa dish antenna para magkaroon ng signal, itong signal box ang USB na pang save ng pelikula. Kasi kabit na natin ang cable wire. Kasi kapag hindi nakakonek ang cable wire, walang signal. Yan. Dito naman, kung flat screen ang iyong TV, smart TV, ito ang gagamitin natin. HDMI cable. Ito na yun. Para sa flat screen na TV, para mas malinaw ang ating panonood ng pelikula, para high definition. HDMI cable. Connect natin. Ito sa power adapter para magkaroon ng power itong box. DC 12 volts. Ayan. Connect na rin natin yan. Power adapter para magkaroon ng power. Ayan, meron ng power. Ito naman na EB. Ayan, EB. Audio, video. Ginagamit naman ito para sa analog na TV. Kahit hindi analog, basta RCA jack ang connection sa video. Ito yun. Kung ang iyong TV, meron lagayan ito. Ito ang i-connect mo. Pwede rin HDMI cable. Pwede rin ito. Kaya meron siyang EB. Para kung sakaling analog, meron na siyang connection dyan sa analog na TV. Ito, nalagay natin. Nilalapat lang. Sagad lang natin yan. Yan. Kung CRT, analog TV, ito ang gamitin na EB, RC jack 3-in-1. Ito ang sounds. Ito naman ang sa video. Meron pang dalawa. USB 2, tapos coaxial. Coaxial siguro yan, o coaxial. Ito naman ang pag-connect niyan. Ito na coaxial o coaxial, ewan ko ba kung anong tawag dyan. Para din yan sa sounds. Mas maganda ang sounds kapag ito ang gamit. Bali itong coaxial, ito yung optical digital Dolby sounds. Ito yun, para mas clear, mas maganda ang sounds. Ito ang gamitin kumpara dito sa RCA jack. Mas okay ito na coaxial. Gamit naman tayo dyan ng audio converter. Ito na yun mga boss, audio converter. Kasi kapag ito inirekta mo sa TV o kaya sa amplifier, hindi yan gagana. Kailangan yan meron siyang audio converter. Tulad na nito, audio converter, para gumana. SPDIF, ito na yun. SPDIF, coaxial, optical, digital. Ito ang connection niya na coaxial. Coaxial. Ito na yung mga boss. Ayan. Input natin dito sa coaxial ang jack. Ito. I-input natin dyan. Tapos ito naman na USB port. Ito ay power supply nitong audio converter na 5 volts. Lalagay natin dito para magkaroon ng supply, magkaroon ng power ito. Ito naman na USB port na
5 volts. I-connect naman natin dito sa USB 2. Ayan. USB 1, USB 2. Dito naman natin nilagay. Ito na mga boss, meron ng power ang ating audio converter. Kung meron naman kayong component na SPDIF, dito mo na naman ilagay. Saan yung connection niyan? SPDIF na cable. Ito yun. Kung ang iyong connection ay SPDIF, hindi coaxial, ayan, mayroon siyang SPDIF. Pag ganito naman ang pag-connect nito. Ayan. Kung ang iyong component mayroon lagayan nito, SPDIF, optical, digital, ito na yun. Ngayon ang ginamit natin, itong signal. Kaya ito lang ang connection niya muna na coaxial. Ayan, input. Tapos dito naman sa output, ito. Ayan yung kanyang output. Papunta naman ito doon sa amplifier. CD, BCD. Ito, pwede rin ito i-connect para mas malakas din ang sounds. Yan. Tapos i-select natin doon sa front ng amplifier sa tuner or BCD. Ito naman sa TV. Para sa video. Ito naman na coaxial, ilalagay naman natin to dito, ayan, sa signal box. Ito. Dito naman natin ilagay coaxial. Ayan mga boss, nagamit na natin lahat. Na-connect natin cable wire na galing sa dish antenna, USB pang save ng movie o kaya pang upgrade. Tapos ito naman power nitong audio adapter 5 volts. Tapos HDMI cable papunta naman dun sa flat screen na TV, basta may lagayan siya ng HDMI cable pwede yan. Tapos ito audio video, itong medyo blue audio video para sa CRT o analog TV. Yan, ito ang Dolby audio sounds, ito naman yun. Tapos ito power adapter na 12 volts para magkaroon ng supply ang ating signal box. Yan lang po mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating video.